Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chaame from Japan. Kabayan Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong February 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa naktaba ng puso ninyo mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang, general reading tayo Scorpio, kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman sa iyo. Maring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo ang inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makakapagpapabago nito. Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas, hindi yung negative warning yun para ma-aware kayo at magkaroon kayo ng idea kung mga bagay o sitwasyon na need to change of decision, mga bagay na o sitwasyon na pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive lang, gusto mo marinig, hindi itong channel na to para sa'yo. Okay. Okay. Nandito yung sitwasyon sa'yo na nagkakaroon na ng mga pagbabago na nagaganap o nangyari sa buhay mo. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, ano? Nakukuha mo naman yung mga hiling mo, handin yung kasiyahan o handin yung saya na nararamdaman mo kasi may mga blessing na dumarating sa'yo. May mga achievement no, na handun din yung mga joy na nararamdaman sa buhay mo. Na-receive mo man ito or ikaw ito sa kanila. And there's a new beginning happen into your life. Yun nga lang, may mga bumugulo pa rin sa isipan mo o mga bagay na nakapagpapabothered nga sa'yo, na maaaring nahadon ka rin sa point na may mga pagsisiyasat o sinisiyasat ka ng isang sitwasyon. Ano ba dapat mong gawin? Ano ang katotohanan? Dapat ba? Kailangan ba? Nandun ka sa point na iyon. Well, hindi mo naman gaanong pinagtutuunan ng pansin sa nakikita ko sa'yo kasi okay naman yung thinking mo. Parang hindi ka lang, naiisip mo lang siya pero without movement. Ganun. Parang you feel okay lang. Parang maaaring naghihintay ka lang din na may mga magbago pa, no? Or waiting, naghihintay ka lang. Maybe hando yung iba sa inyo is you don't know how to proceed. Pwedeng nahando ka sa point na yon. Kaya pwede rin na nagdadalawang isip ka. If you take it action or you're not, or deciding to stay or go. Nandun ka sa point na, kumbaga nagkakaroon ka ng options sa buhay mo dito na maaari din nahandon sa iba sa inyo you're preparing or nahandoon ka sa expansion o nagkakaroon ng anticipation in some aspect of your life. May mga bagay ka na pinag-iisipan, pinag-aralan, inaalam, o as in nire-research maybe. You try to make it balance any situation in your life. Nagkakaroon ka ng pagpaprogress o nagkakaroon ka ng pag-analyze sa mga bagay-bagay mo sa nakita ko. Nagkaroon ka na you are patiently waiting with something sa nakikita ko sa'yo. Parang meron kang hinahanap na hindi mo makita sa meron ka sa ngayon. Pwedeng sa kausap mo, pwedeng sa nasa paligid mo, pwede yung yung meron ka sa ngayon. Parang something missing into your life. Parang may kulang. Parang, hindi ko alam why, kung bakit ganun. O pwedeng may mga hinahanap-hanap ka talaga na wala sa kausap mo, wala sa meron ka ngayon, wala sa trabaho mo, o kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko sa'yo. May mga paghihintay rin ako na nakikita sa iba, no? Maybe you're waiting for a result. Someone's spying. Maybe you spying or someone is nag-spy sa'yo sa nakikita ko dito, no? Ingat na lang din sa when it comes to a health. Siguro pag-ingatan mo na lang din na huwag masyadong disorganized pagdating sa mga iniinom, kinakain, ganyan. Kung kailangan din na minsan medyo kailangan mag-walk-walk or kung ano mang activity na pwede para sa'yo, gawin mo. Ingatan mo yung health issue mo if ever may mga bagay na over ka sa mga junk foods, mga meat, or kaya naman hindi balance, 'di ba? Kasi pwedeng magkaroon ka ng
pananakit ng bandang gitna or tiyan siya sa nakita ko sa ito. Ikaw or someone into your life. At baliktad naman ito, ate. 7, 10, 22, 33, and 2. Meron Taurus, Sagittarius, Libra, Aries, and Scorpio. Okay? May mga manifestation ka, no? Pero alam mo, nakikita ko nakukuha mo naman yung gusto mo kasi nahando yung there's a reward and success situation ang nakita ko sa iyo eh. Pero tingnan pa rin natin sa mga susunod na card. Okay, nandito ka sa sitwasyon mo na siguro it's more on thinking. Ako nakikita sa iyo, may mga sitwasyon, may mga pag-iisip or sitwasyon mo na nakapagpapadrain sa iyo, ganyan. Or nandun yung emotions, you feeling emotions, or pwede rin na nagkakaroon ka ng reflection from the past. Nagkakaroon ng mga, ano yun? Alam mo ba? Ano yun? May dumaan. Paluga. Nagkakaroon ng mga thinking, mga complicated situation. Hindi ko alam kung it comes to your mind yun, sa mga bagay na inisip mo, but there's a complicated situation ako na nakita sa'yo. Dito, may mga bagay ka na iniisip, or pwedeng naghahanap ka ng information, or may mga bagay o sitwasyon na gusto mo ng transformation sa buhay mo. Alam mo, siguro it's time na magkaroon ka ng confidence. Confident ka naman. Siguro mag-focus ka sa mga main concern mo, know your purpose, no? Para makapili ka rin ng gusto mo daanan para sa buhay mo, no? Tandaan mo palagi, nasa sayo si key. No? Nasa sayo yaan. Kaya kung may mga bagay na gusto kang ma-achieve, mag-growth, or mga luck na yan, positivity in life, the key is in yours. Wala sa iba, wala sa kakilala mo, nasa sayo ang susi, no? Dito sa sitwasyon. Sa iba naman sa inyo is mag-ingat ka kasi may panunukso or may tukso ako na nakikita sa iyo. Pwedeng ikaw or someone, no? May mga tukso sa paligid. May mga tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan. May cheating, pwedeng sa kaibigan, pwedeng sa karelasyon, pwedeng sa kausap, o kung sino man yan. Mag-ingat na lang kayo, no? Warning lang naman to. Pag-isipan mo maigi talaga. Pwede sa mga kasamahan mo sa trabaho, ganyan. Kung ano man yan. O pwede mga kamag-anak mo, anak mo, kapatid mo, kung sino man siya. But you need to trust to your intuition. May mga pangliling lang, mangliling lang, o nililing lang ka. Pwede rin naman sa sarili mo yun. Diba? Kung hindi sa sarili mo, well, merong tao na gano'n. Pero may matalinong tao eh, no? Okay. Magkakaroon ka daw ng mga multiple choices sa buhay mo. Nahadon ka sa point na may mga decision making ako na nakikita sa'yo, may mga pag-aalinlangan na pwedeng maganap, merong pagpaparaya, no? Depende sa pagpaparaya. Pwedeng ikaw yung magpaparaya or someone is magpaparaya. Or magkakaroon ng mga separate ways situation sa iba sa inyo. Kung sino man ang mauuna sa inyo o sino may lalayo na iyan. Yun ang nakikita ko dito. But mag-ingat ka pa rin sa nakikita ko. Mag-ingat ka sa ahas ha. Baka makakita ka ng ahas, ingat ka. Habang nasa garden ka, naglalakad ka, ingat na lang. O tapos tao pala yung ahas na yun, tukain ka. Ingat na lang, may mga hindi, may warning ka. May warning ka. Pwedeng yung warning na yun is makaka-receive ka lang ng information or makaka-receive ka ng communication with someone na gano'n yung kanyang kanyang katayuan, 'di ba? Or pwedeng ikaw or someone into your life. May mga biglaang magaganap o mangyari. Hindi naman kayo lahat ito, but kailangan yung magdasal, maigi talaga mag-cross finger kayo. It's a warning lang naman. May accident. Malaki man o maliit yun, basta but there's an accident. Ako na nakikita sa'yo. May doctor and hospital, may surgery, or kung ano man, pwede may mga delikadong sitwasyon ka na tatahakin or papasukin or na kailangan mo talagang pag-isipang maigi, no? Kasi pwedeng yun is maging cause of pain sa nakikita ko dito sa inyo. And then sinasabi rin dito is
kung ano, kasi may harvesting situation, no? Kung ano yung ipinula mo from the past situation, yun din ang aanihin mo. Kung gaano mo siya tinanim, yun din ang aanihin. Ganun din ang aanihin mo. Yun ang sabi dito. Pero kung hindi ka naman nagporsige, wala kang aanihin. Ganun lang yun. No? Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Mag-iingat ka sa mga tatalim, matutulis o mga corner na bagay. Ikaw or someone into your life. No, pwede rin yung mga key, di ba? Pwede rin makasugat kasi yung mga yan. And mag-ingat ka sa mga ganong sitwasyon. But there's a lack, ako na nakikita sa'yo, kasi may mga mag-a-unlock sa'yo. Siguro, in some aspect of your life, mas magkakaroon ka ng enlightenment this time sa iba sa inyo, no? And then, yung iba sa inyo is may mag-a-unlock na sitwasyon, may mga mag-open. Yan, nahandun din yung the fulfillment and the change of decision, destiny, and the solution and the answer is, the key is in yours. Yun din na sinasabi sa inyo, no? And sa iba is may luck naman. Yan. Merong sitwasyon na higit pa sa hiling mo darating. In what way, hindi ko alam eh. Magkakaiba kayo ng ibibigay ni universe. Siguro may mga unexpected luck situation in life, magagaling man sa iyon, o magagaling sa ibang tao. Ganyan. There's a luck, there's a chance and hope. So, iba dito, lack of gambling or lack of, pwede rin siya sa mga, di ba sabi ko kanina, may mga accident situation, pwedeng maging lucky ka doon, di ba? Hindi ikaw mapasama doon at makaiwas ka. Well, that's a big luck talaga. Yun na nakikita ko dito. May mga opportunity rin ako na nakikita sa'yo, tsaka may mga small happiness coming sa iyo. Tingnan natin ang energy mo, Scorpio. Energy ni Scorpio. Okay. Okay, yung energy mo is, andito ka sa sitwasyon mo na you feel happy sa nakikita ko dito. Siguro because of the achievement na you will receive. Yun ang nakikita ko dito. Okay naman siya. May mga successful situation naman. Kumbaga, may mga dumarating na blessing sa'yo sa nakita ko dito. Nakita ko lang energy mo is andun yung excitement mo sa buhay mo. Nagkakaroon ka ng mga bagong plano, ganyan. Na dun ka sa point na nagiging very creative ka this time, maybe sa iba sa inyo, or may mga kinaka-excite ka this time. No, pwede ring mga nare-receive mo na blessing or sa mga tao, ganyan, sa paligid mo. And then, nagiging very creative. Andun din yung adventurous situation mo. Sa nakita ko dito, may mga, andun yung confident, when it comes to your energy. Kasi, marami kang ginagawa. Baka busy yung iba. Kasi nahandoon yung situation mo na marami kang multitask o may mga multiple priorities ka na ginagawa. Ganon. Sa iba naman sa inyo is nandito ka sa sitwasyon mo, yung energy mo kasi is meron kang ini-evaluate na isang sitwasyon sa buhay mo. Siguro when it comes to relationship, ganon, di ba? Halimbawa, sa relationship mo, ini-evaluate mo yon. Sino ba yung worth it? Ano ba yung dapat? Ganito ba? Ganyan ba? Nandun ka sa point na iyon. So, nakita ko dito sa iyo. Sa iba naman sa inyo, may nagkakaroon ng, siguro it's more a new plan and exciting plan. Pwede may mga outgoing situation din ako na nakita sa'yo, no? Yun. Hindi ko lang alam why, pero may nakapagpapa-excite sa'yo this time. Sa nakita ko to. You are more on controlling and balance in some aspect of your life. Yun nakikita ko sa'yo dito. Tingnan natin ang dapat, parating. Bibi! Parating kay Scorpio. Bibi! Ano kasi naghahatak siya ng card. Kaya iniiwas ko yung ano. Maghahanap pa na naman kami. Parating sa iyo. Okay. Devil! Ba't pala hindi ka nawala ng devil? Promise. Ikaw tsaka si ano, sino ba yun? Nakikita ko. Basta meron din ako nababasahan. Libra. Yan. Scorpio, Libra.
Tapos, Pisces, yan, may nakita ako dyan eh. Yan ang hindi mga nawawalan. At saka Aquarius kayo. Hindi nawawalan ng Devil. Okay, parating sa iyo, magkakaroon ka ng communication sa isang tao na mas bata sa'yo. Baka kumonek siya sa'yo, ganyan. Sa iba naman sa inyo is, maaaring may mga biglaang makikilala nyo ng mga bagong tao sa buhay mo. In what way, hindi ko alam. Baka by internet, by social media, o kaya naman to connection. Pwedeng ganun. But you need to be aware kasi andito si Devil. Nasa sa'yo naman yan, how you manage, kayang-kaya mo yan. Kayang-kaya mo yan. And then also, may mga biglaang magaganap o mangyayari sa iyo. No? May tao rin ako nakikita na magkakaroon ka ng connection sa kanya or siya ang kukonect sa'yo or ikaw kukonect sa'yo. May distance eh. Malapit to sa'yo. Siguro siya is nasa ibang lugar, kalapit baryo, probinsya, or ibang bansa. Or ikaw ang kukonect dito, no? And syempre, you will achieve something. Di ko alam in what way. May mga achievement ako na nakikita sa'yo. Or you will receive a blessing. Yun, sa iba. Sa'yo. 3 days, 3 weeks, 3 months, nangyari na or mangyayari pa lang. May mga celebration din eh, no? Ako nakikita, may mga happy gathering, may mga sitwasyon na isi-celebrate, may mga creativity or collaboration ako na nakita sa iyo. Celebration, cooperation, yan. Siguro may mga birthday, o kaya meron kang marireceive and you will be happy, maaaring nandun sa point na yon sa nakikita ko sa iyo dito. And then also, ba't nandyan ka, Devil? Okay. Ang nakikita ko sa iyo dito is meron kang sitwasyon na you are trapped or you are stuck. Kasi may nakita ko dito, the world. Dito, no? Ibig sabihin, merong sitwasyon sa buhay mo na unfinished. Siguro when it comes sa unfinished situation mo, it's time to fix it or ano man yung dapat mong gawin doon, no? Or ayusin kasi kailangan siyang matapos. Merong ganon. Ako nakikita, kailangan mo rin siyang planuhin kasi nagkakaroon siya ng blockage dito sa sitwasyon. Siguro alam mo naman yung unfinished business na yun. Kaya nakikita ko dito, you are stagnant, stuck, and you are feeling trapped. Sa iba naman sa inyo is, there's a blockage. Kung may mga travel situation, ako nakita pwedeng yun is makancel, pwedeng hindi matuloy talaga siya. Yun. Siguro hando din yung lack of money, lack of time, ganyan. Uy, bata. Yun. May magkakaroon, may mga union ako na nakikita sa iyo. Siguro handun yung point na 3, 4, 5 person na makakaroon man ng pagkikita-kita o pagsasalo-salo. Pwede may mga mag-chill situation or 6 man yan, nandun sa point na yon. Ako nakikita sa iyo. May mga sitwasyon na magkakaroon ng pagbabago in some aspect of your life. Maraming tao ako nakikita, hindi ko alam in what way. Sa nakita ko dito, maaring maraming tao na ko-connect sa'yo or maraming tao ka na makakasalamuha or may mga tao na ikaw mismo yung makakasalamuha. Pwedeng ganun. Or makaka-receive ka ng text message or communication within the 8 days, 8 weeks, 8 months. Man yan. Weeks man yan. Nangyari na or mangyayari pa lang. Or 8 hours, mga ganun sitwasyon. Yun ang mga parating sa iyo. Makakaramdam ka rin ng pagod, oh. Hindi ko alam in what way. Mag-ingat ka na lang, no? Paano Devil na to? Iba dito meron kayong pinagkakaabalahan ngayon. Siguro you are in a social media platform. Pwedeng nandun ka o networking. Kung ano mang social media na meron ka. Parang nandun. Or pwedeng mag-uumpisa kang muli. Or mag-uumpisa ka. Or mahilig ka lang talaga na mag-display sa iyong social media na kung ano-ano. Pwedeng nandun ka sa point na yun. Or kung ano man yung YouTube, Reel, TikTok, Facebook, kung ano man meron ka. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio? Okay, dapat mong iwasan. May matanda. Sino to? May matanda ako nakikita. Yung matanda na to, babae. Sa iba dito, actually lalaki. Pero matanda siya. Malungkot siya. Siguro, hindi ko alam. Either malungkot siya o pagod lang siya. Ganyan.
or nandun yung point na may mga iniilusyon o iniisip siya, or pwede rin kasi ikaw ito, ganyan. Kung ikaw ito, siguro nandun sa point na iwasan mo na lang yung medyo nagpupuyat ka, yung hindi ka gaano nakakatulog, o maybe you are night shift, magbawi ka na lang at the next day, di ba? Basta makompleto lang yun, ma-recharge ka lang, ganyan. Kung ano mga pinagpupuyatan mo na yan, iwas-iwas na lang din. Pahalagaan mo rin yung sarili mo, no? Alagaan mo rin yung sarili mo. Kumbaga na doon na yung point na mas damihan mo pa yung mga vegetable tulad ng sabi ko ng mga nakaraang reading ko sa'yo. And think to the future din. Ingatan mo rin sa nakikita ko sa'yo dito, di ba, balancing sa nakita ko dito. Ingatan mo rin na um, yung katawan mo. Tulad, di ba, may nakita ako na kanina na parang magkakaroon ng mga pain situation, siguro pagdating sa sa bandang tiyan or sa tiyan mo, ikaw or someone, or maybe yung babae na nakikita ko, or pwedeng ikaw rin kasi ito, yun ang nakikita ko sa dito. Iwasan mo, syempre yung hindi ka mag-action, yung mag-walk-walk ka, lumabas ka, kahit na kumikilos ka, iba pa rin yung ano no, yung mag-walk, ganyan. O kaya yoga, mag-yoga ka, kung ano man yung activity na bagay sa'yo, yan, no? Mas maganda kasi maging healthy, di ba? For the future. Pero nasa sayo pa rin yun. Iwasan mo, syempre, is not to value and nurturing yourself. Ganun din. Ganun din naman sa yung business or kung sa iyong mga kaperahan. Kailangan mong isipin palagi yung stability, no? Yun. Pero ang the best kasi is unahin mo yung health mo. No? Huwag ka masyadong maging emotional or masyadong palaisip sa gabi-gabi or magbawi ka ng tulog. Kasi kung mahina naman yung health mo, wala rin mangyayari, di ba? Yun ang pinaka-the best sa lahat. Tingnan natin. Tsaka yung mga kinakain. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Scorpio in love. Ganyan. Trio of Pentacles. Scorpio in love. LDR kayo? Devil again! Okay, sa mga single dyan. Sa mga single, actually, may nakakausap ka naman eh. Oo, dito. A mother figure? May nakakausap ka, pero ingat ka kasi lumabas si Devil. Hindi ko alam. Pwedeng may blockage sa inyong dalawa, or pwedeng may mga bad attitude, or mga bad thinking, bad thought, mga ganyan. Kasi andyan siya. No, sa nakita ko. Tsaka medyo yung niya, yung energy ng tao na to medyo it's more on talking. No? Masalita. Ang nakita ko, hindi ko alam why, pero hindi yung pagiging masalita niya sa nakikita ko dito. Parang hindi niya, siya yung tao na hindi niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Siguro pabigla-bigla siya. Kung ano nila yung pumasok sa utak niya, sasabihin niya. Nandun siya sa point na yun. Isa hanggang dalawa ang iba sa inyo, no? Yun, pwedeng LDR din yung iba dito. Yun ang nakikita ko dito. Pero magkaiba kayo ng energy, ah. Okay, kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na to, sa connection nyo may third party no? Naging masyadong toxic yung relationship or nahantun din yung sitwasyon na may blockage. Naging patient yung isa, pero handun yung isa sa inyo dito is maaaring hindi na rin nag-uusap kasi wala na akong nakikitang pag-uusap sa situation. Kung talagang ibang mundo man siya or iba sa dead ball, kumbaga, ganun. Kung hindi man siya na dead ball, nandun yung sitwasyon na gusto niya kanyang kausapin, pero nakakaroon siya ng kaba dito sa sitwasyon. Hindi niya alam kung tatawagan kanya, ite-text kanya, or paano siya mag-approach. Yun nakita ko, pero may tao na nagpapayo sa kanya. Naghihintay siya, they want stability, pero itong tao na to, wala naman siyang movement, puro isip lang. Yun na nakita, or maybe this is you. Kung ikaw naman is
Naging sa relasyon na magkakahiwalay, naging sakim at makasarili rin kasi yung isa, no? Yun ang nakikita ko. Kaya medyo parang kung patatagalin ito, hindi rin naman din siya mag-work sa nakikita ko dito. Kung kayo naman is in relationship. Ate, mahal niya ba ako? Ganun ba? Mahal ka ba niya? Pero sabi niya dito, ano, gusto ka niya. Yun ang sabi niya. Kumbaga, kaya niyang, i, kaya niyang, may mga time na kaya niyang maging patient sa'yo. When it comes in this relationship, or pwedeng ikaw ito sa kanya. Yun ang nakita ko. Pero may mga sitwasyon na hindi nasasabi ng bawat isa. Pwedeng sa part mo or sa part niya. Kumbaga, either hindi niya sinasabi, or talagang sinasadya, or pwede rin ito is hindi niya sasabihin. Or pwedeng ikaw rin kasi ito nung sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko dito sa sitwasyon Nandun din yung isa dito sa connection nyo. Kung ano ipapakita mo sa akin, yun ang ipapakita ko sa'yo. Naghihintay lang palagi yung isa. Is always waiting yung isa, no? Pero bakit nandito talaga si Devil? Ibig sabihin, may something. Kung alam mo sa tingin mo na this connection is my third party, alam mo na yun. Kasi may third party talaga dito. Kung wala naman, at nandun naman yung sitwasyon nyo, magkaiba kasi kayo ng thinking. But still nandun yung partnership ng isa't isa. Pero magkaiba kayo ng paniniwala. Well, lahat naman tayo magkaiba ng paniniwala. Kung maganahan doon yung point na may mga bagay pa siya na gusto niyang gawin or ikaw ito, no? Kaya nang isa nagiging patient lang sa relasyon. Kung sa love mo talaga ako tatanungin, yun lang. Kung ano ipapakita mo, ganun din gagawin niya. Yun. Parang ang hirap magka-relasyon, ano? Magulo kasi. Money. Ay, ano ba yan? Palagi yan lumalabas. Okay, when it comes sa money mo, pagdating sa money mo, pwedeng may babae. Pwedeng may babae akong nakikita na ko-connect or may connection kayo related to a money. Hindi ko alam if you give your support and love sa kanya or hihingi siya ng love and support pagdating sa money. Kasi mayroon ako babae na nakikita dito. Sa money mo is okay naman siya. Sa nakikita ko sa'yo dito, kontento naman, hindi ka naman actually drain or kumbaga nabibili mo naman yung gusto mo, nakakain mo naman, yung nakakain ka naman talaga. Kumbaga yung trabaho mo, yun din yung marireceive mo. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Kumbaga, you enjoy the reward and the success because of the effort na binibigay mo pagdating sa trabaho mo and then you receive it. Nandun sa point na yun lang, may mga indecision situation lang ako na nakikita sa'yo. Kasi may mga stagnant situation, no? Ako na nakita sa'yo. Hindi ko alam in what way. Kasi mas more siya mag-growth kung wala yung stagnant situation na yun. Kasi parang na-stagnant siya. Hindi ko alam why. May nag-stop or as in ganun. Yun ang nakita ko dito Hindi ko lang alam why. Anong dahilan mo at naging ganun. No? Pwede na doon ka sa point, may mga kinat ka sa buhay mo or may mga nilet ko ka. Pwedeng halimbawa, okay naman yung pera mo, pero sa iba, pero gusto mo mag-iba ng trabaho and then yung mga ipon mo lang ang meron ka sa ngayon. Pwedeng ganun. Kaya medyo na-stagnant. Or may mga sitwasyon na sakto lang yung pera mo, pero gusto mo pang bumili ng mga ibang product para madagdag sa iyong tinda man yan. Example ko lang yun. Kaso hindi mo magawa kasi nga sakto pa lang yung meron ka sa ngayong pera. Pwedeng gano'n kaya nag-stagnant. Pero hoping wala.
lahat kayo may trabaho, no? Hoping lahat kayo is may trabaho. Advice. Punta ka doon, anak, kay Bibi. Okay, when it comes sa advice, pagdating sa advice is, siguro mas more mag-focus ka to a positive way in life. Kung iwasan mo yung mag-isip ng mga negativity or mapanghinaan ka ng loob. Kaya magduda ka sa kakayahan mo, malack of confidence ka, o kaya yung hindi ka makapag-focus, ganyan. No? Sinasabi dito kasi you need to focus. You need to focus, finish the unfinished situation. Focus lang. Kailangan sa'yo strength talaga. No? Kailangan pag-isipan mo maigi. Kailangan mo rin kasi mag-ingat. Yun ang sinasabi. Kailangan mo pag-isipan mo maigi at kailangan mo rin mag-ingat sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa sarili mo, sa mga kausap mo, sa mga nangyayari sa'yo, o sa mga darating pa. Mag-trust ka sa intuition mo daw. No? Harmony and peace. Alam ko naman na yun ang ano mo. Mas more on matured. Ang sinasabi dito, be more on matured. Maturity is needed. Yes, alam ko na matured ka na, but more. No? Siguro kaya niya sinasabi sa iyo yun kasi may mga darating pa na pagsubok sa iyo. Yun ang sinasabi niya. Kumbaga, syempre minsan, di ba, may mga time na nagiging childish, aminin, di ba? Mga ganang sitwasyon. Kaya, mas more on matured ang kinakailangan. Ano po ang outcome? You have the Wheel of Fortune, no? The Magician. Tan-tan. Ay, Devil na naman! Mag-ingat ka ha, pagka pinag-usapan na ang pera, pag pera na talagang pinag-usapan, mag-ingat ka. Kasi, ang binibigay na sa'yo dito ni universe is your own decision. Hindi niya, kasi sa dami na nangyari sa buhay mo, tapos hindi ka pa makapag-desisyon, ay, ewan ko na lang. But yun ang sinasabi niya sa'yo. Mag-ingat ka. Kung may mga bad habit ka, situation, siguro hindi siya good, no? Kung kailangan mo kontrolin mo ano mga bad habit na meron ka dyan. Yan. Related man yan sa mga, kung ano man bad habit, kung may mga gamble situation ka dyan, o masyadong lumalabas yung pera mo, or hindi mo na organize talaga yung pera mo. Mga ganun. Basta mag-ingat sa mga sitwasyon na makakabad sa'yo, o kung may nakapag-usapan na pera, pag-isipan mo maigi. When it comes sa outcome mo, sa sitwasyon mo, is, ano kasi sa sitwasyon mo na, it's more on illusioning and manifesting. Doon ka sa point na yon. Sa nakikita ko sa dito. Well, nagkakaroon ka naman ng plano. No? Alam mo naman, you know your layunin o yung objective mo sa buhay mo. May mga plano naman ako nakikita sa'yo na handun, yun nga lang pinag-iisipan mo talaga siyang maigi. It's good naman din. May mga time lang talaga na nagkakaroon ka ng emotional situation sometimes, or pwede rin kasi na you are tired or hindi ka talaga gaano nakakapagtulog sa gabi. Kaya medyo minsan nag-energetic, low energetic. Nagmo-moody kasi yung energy mo dito sa nakikita ko dito. Ginagawa mo din naman lahat ng pwedeng possibility na maging maganda yung result na aspeto ng buhay mo. Kasi iba dito, busy talaga. Yun nakikita ko dito. May hinihintay ka? Devil na naman? Ano ba yan? Nakakaapat ka na. Diyos mio, apat. Ano ba yan, ate? Ingat ka ha. May mag-ingat ka sa matatalas ha. May matalas ang dila dito ha. Ingat ka sa mga mga palipad hangin, tsaka yung mga bulong. Ingat ka talaga. Arigato naman si God bless.